Welcome sa ating review ng Incarnation. We are gonna learn the biggest mystery of God's Incarnation. Last time, nalaman natin ang good news. Nakabalik na ang Panginoong Jesus at siya ang makapangyarihang Diyos. Alam niyo ba kung pang ilang beses na siyang nagkatawang tao? Amen! Tama! 2 beses na po nagkatawang tao ang Diyos. Ang unang pagkakatawang tao niya ay bilang Panginoong Jesus upang isagawa ang gawaing pagtubos sa pamamagitan ng pagpapapako sa krus bilang alay sa kasalanan para mapatawad ang kasalanan ng sangkatauhan. Ang ikalawang pagkakatawang tao ng Diyos ay bilang makapangyarihang Diyos upang isagawa ang gawaing paghatol gamit ang kanyang salita para dalisayin, alisin ang ugat ng kasalanan ng sangkatauhan. Ang ating Diyos ay originally banal na espiritu. Napaisip ba kayo kung bakit hindi na lang niya isagawa ang gawain ng pagbigkas sa orihinal na anyo niya? Bakit kinailangan magkatawang tao ang Diyos ng 2 beses upang magbukas ng kapanahunan at magtapos ng kapanahunan? Una, ang lahi ng gawain ng Diyos ay ang tiniwali ni Satanas na siyang nasa laman. Kaya kinailangan ng Diyos na magtaglay ng katawang tao upang maipahayag ang katotohanan, upang mas mailigtas ang sangkatauhan. Ang ikalawa, ang Espiritu ng Diyos ay hindi maaaring direktang magpakita at gumawa upang iligtas ang tao. Dahil hindi likas sa tao ang makakita ng Espiritu. Kung makakita ng Espiritu, sila'y natatakot, natuduwag, namamangha at bumabagsak. Magbigay ako ng halimbawa upang mas maunawaan natin ang dalawang aspetong ito. Ang tao ay tulad ng isang ibong sugatan na nais lapitan ng Diyos upang bigyan lunas. Ngunit ang ibon ay mabilis na lumalayo sa takot sapagkat hindi niya naunawaan ang lengguwahe at aksyon ng Diyos dahil hindi niya ito kauri. Minsan na nangyaring gumawa ang Diyos sa anyo ng Espiritu, ngunit nagdulot lamang ito ng takot sa tao. Mayroong malinaw na halimbawa sa Biblia. Nanginig sa takot ang mga Israelita nang marinig nila ang daguntong na kulog at tunog ng trumpeta at makita ang kidlatan na usot sa bundok na nanatili silang nakatayo sa malayo. Nang lumapit sa kanila si Moises, sinabi nila, "Ikaw ang magsalita sa amin at makikinig kami. Huwag na ang Diyos at baka kami mamatay." At sinabi ni Moises, "Ipakita mo sa akin, idinadalangin ko sa iyo ang iyong kaluwalhatian." At kanya sinabi, "Hindi mo makikita ang aking muka sapagkat hindi ako maaaring makita ng tao at mabuhay." Kapag ang Diyos ay dumating ng paraan ng Espiritu, ang lahat ng tao ay matatakot, hindi mangangahas na kumilos ng mali, at hindi rin maglalantad ng mga kuro-kuro kung ganon. Hindi maibubunyag ang tunay na diwa ng tao. Kung kaya, ang Espiritu ng Diyos ay hindi angkop sa gawaing paghahatol. Kinailangan magkatawang tao ang Diyos upang makipag-ugnayan sa tao at sa ganoon lilitaw ang iba't ibang katiwalian at kuro-kuro ng tao patungkol sa Diyos. Lilitaw kung sino ang nagmamahal sa katotohanan at tapat na nagpapasakop sa Diyos. Isa pa, ang Diyos ay banal. Nagpapakita siya sa banal na kaharian at nagtatago sa maruming lupain. Hindi kayang harapin ng taong tiwali at marumi ang Diyos. Kaya kinakailangan niya magkatawang tao upang maisagawa ang gawaing paghahatol. Kapag naranasan ng tao ang paghatol at pagkastigo ng Diyos at sila ay nadalisay, nasaka pa lang magpapakita ang Diyos sa sangkatauhan. Katulad ng nakapahayag, kung walang kabanalan, walang taong makakita sa Panginoon. Ngayon alamin natin kung ano ang pagkakatawang tao ng Diyos. Ang pagkakatawang tao ay ang pagpapakita ng Diyos sa katawang tao. Gumagawa ang Diyos sa gitna na nilikhang sangkatauhan sa larawan ng katawang tao. Kaya para magkatawang tao ang Diyos, kailangan muna siyang magkaroon ng katawang tao. Katawang taong may normal na pagkatao. Ito ang pinakapangunahing kinakailangan. Sa katunayan,
Ang implikasyon ng pagkakatawan tao ng Diyos ay na ang Diyos ay buhay at gumagawa sa katawan tao, na ang Diyos sa kanyang pinakadiwa ay nagkatawan tao, naging isang tao. The humanity of God's incarnation. Kung paano noong unang beses na pumarito ang Diyos bilang Panginoong Hesus, siya ay isinilang mula sa tao upang magkaroon ng katawan tao. Ang kanyang anyo ay normal, hindi higit sa karaniwan, hindi nangingibabaw, hindi mo makikita ang pagkahari sa kanya sa panlabas na itsura. Ang kanyang normal na pagkatao ay pinapakita sa kanyang pagmamay-ari ng normal na kaisipan ng tao. Ang proseso ng normal na paglaki ng tao, normal na pag-iisip ng tao at paraan ng pagsasalita. Lahat sa loob ng mga limitasyon ng oras, lugar at espasyo. Ano man ang paraan ng pagsasalita at gawain ng Diyos sa nagkatawan tao, hindi ito lumalampas sa mga hangganan ng normal na pagkatao. Ang kanyang normal na pagkatao ang nagbigay daan sa mas malapit na ugnayan sa mga hinirang ng Diyos, at ito ay napakalaking kapakinabangan para sa kanila upang maunawaan ang katotohanan at makilala ang Diyos. Ngayon ang tanong, dumating ang Diyos bilang anak ng tao, taglay ang normal at hindi higit sa karaniwang katawan. Paano natin siya makikilala? Bakit nagkatawan tao ang Diyos bilang isang karaniwang tao? Alam mo ba kung bakit siya may normal na pagkatao? Naging isang karaniwang tao ang Diyos na may normal na pagkatao upang mas makaugnay siya sa mga tao at upang walang distansya sa pagitan ng Diyos at tao. Ito ang kababaang loob at pagiging tago ng ating Diyos, at ito rin ang kanyang pag-ibig para sa sangkatauhan. Bakit kaya kinuha ng Diyos ang normal na pagkatao sa pagkakatawan tao? Kung tutuusin, maaari siyang pumili ng kahit na anong uri ng laman, ngunit pinili niya ang isang karaniwang normal na laman. Sa paraang ito, nagagawa ang gawaing pagbubunyag ng Diyos. Kung pinili niyang maging matangkad, namumugot-tangi, maski ang demonyo ay maniniwala, at ang pag-uuri ay hindi magiging matagumpay. Mahalagang tanong, makikilala mo ba siya bilang Diyos na nagkatawang tao, batay lamang sa kanyang normal na pagkatao? Hinding-hindi. Ang normal na pagkatao ay isang karaniwang katangian ng isang tao. Kung susubukin mong kilatisin ang Diyos sa pamamagitan ng aspetong iyon, matutulad ka sa kabiguan ng mga Pariseo. 2,000 taon na ang nakalipas, hindi na unawaan ng mga tao ang katotohanan ng pagkakatawan tao, kaya't kinondena nila ang Panginoong Hesus. Kung hindi rin maunawaan ng mga tao sa ngayon ang katotohanan ng ikalawang pagkakatawan tao, maaaring labanan nila ang Diyos at hatulan ng Diyos. Sa makatuwid, napakahalaga na matutunan natin ang katotohanan ito. Question: dumating ang Diyos bilang anak ng tao, taglay ang normal at hindi higit sa karaniwang katawan. Paano natin siya makikilala? Ang sagot, kilatisin natin ang kanyang diwa. Ang diwa ng Diyos ay banal. Ito ang bukod tanging pagkakaiba niya sa nilikhang sangkatauhan. Question: hindi pa natin nakita ng personal kailanman ang Panginoong Hesus. Paano natin kinilala siya bilang ating Panginoon? Yes, ang tamang sagot ay sa pamamagitan ng mga kanyang katotohanan ng salita at gawa. Sa ganoong paraan lang din, nakilala nila Pedro, Juan, Mateo ang ating Panginoon. Question: sa inyong palagay, parehas lang ba ang salita ng Diyos at ang salita ng tao? Amen. Magkaibang magkaiba, dahil si Kristo lamang ang katotohanan. Si Kristo ang katotohanan, katulad na sinabi niya, ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang katotohanan ay nagmumula sa mundo ng tao, subalit ang katotohanan nasa tao ay ipinapasa ni Kristo. Ito ay nagmumula kay Kristo, ibig sabihin mula sa Diyos mismo, at hindi ito isang bagay na kaya ng tao. Sabi ng makapangyarihang Diyos, bakit ko sinasabing katotohanan ang mga ito? Ito ay dahil namumuno ang Diyos sa lahat ng batas, prinsipyo, ugat,
diwa, aktwalidad at hiwaga na lahat ng bagay. At hawak ng kamay niya ang mga ito. At ang Diyos lamang ang nakakaalam ng pinagmulan ng mga ito at kung ano talaga ang mga pinag-ugatan nito. Sa makatuwid, ang mga pagkahulugan lamang ng lahat ng bagay na binanggit sa mga salita ng Diyos ang pinakatumpak at ang mga kinakailangang gawin ng sangkatauhan na napapaloob sa mga salita ng Diyos ang tanging pamantayan para sa sangkatauhan, ang tanging sukatan na dapat pagbatayan ng pag-iral ng sangkatauhan. Sa libo-libong taon, wala ni isang mga eksperto ang makapagpapaliwanag sa pag-iral ng bawat bagay. Walang sino mang pinuno ng bayan o espiritual na tao ang may kakayahang gawin ang gawain ng Diyos. Ang nalalaman ng tao ay isang patak lang sa dagat ng karunungan ng ating Diyos. Magkaroon tayo ng maliit na pagsusulit. Mga kapatid, sa pamamagitan ng pagbabahagian, paano natin makikilala ang Diyos na nagkatawang tao? Maaari ba tayong maghusga sa panlabas na itsura? No. Maaari ba tayong magpasya sa antas ng edukasyon? Hindi. Maaari ba tayong maghusga ayon sa background ng pamilya? Maaari ba tayong maghusga ayon sa lokasyon? Hindi. Maaari ba tayong maghusga ayon sa kasarian? Hindi. Wala sa mga ito ang pamantayan para sa pagsusuri ng pagkakatawan tao ng Diyos. Ang pangunahing pamantayan sa pagtukoy kung ito ay ang Diyos na nagkatawan tao ay kung siya ay maaaring magpahayag ng katotohanan, kung siya ay maaaring gawin ang gawain ng Diyos, at kung siya ay maaaring magligtas ng sangkatauhan. Ito ang pinakamahalagang salik. Ngayon, iniisip ng ilan na basta nakapagbibigay naman siya ng tanda at mga himala katulad ng nagagawang Panginoong Hesus, masasabing siya na yung nagbalik na Panginoon. Tama nga ba ito? Balikan nga natin ang paalala ng ating Panginoong Hesus. Kung magkagayon, kung may nagsabi sa inyo mang sino man tao, narito ang Kristo o narayan, huwag ninyong paniwalaan, sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta, at mga papakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Ibinapakita sa atin ng mga salita ng Panginoong Hesus na ang mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta ay nakadepende lamang sa pagsasagawa ng mga tanda at kababalaghan para linlangin ang mga taong hinirang ng Diyos. Ito ang pangunahing pagpapakita ng panininlang ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta sa mga tao. Dito, dapat nating maunawaan kung bakit gumagamit ng mga tanda at kababalaghan ang mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta para linlangin ang mga tao. Higit sa lahat, iyon ay dahil ang mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta ay salat na salat sa katotohanan. Sa katangian at diwa, sila'y lubhang masasamang espiritu, kaya kailangan nilang dumepende sa mga tanda at kababalaghan para linlangin ang mga tao. Question: sino ang gumagawa ng mga tanda at kababalaghan ngayong mga huling araw? Tunay na Kristo o huwad na Kristo? Amen! Huwad na Kristo at propeta. In fact, ang makapangyarihan Diyos ay hindi na nagpapamalas ng tanda at mga himala. Nagpapakawala siya ng maraming katotohanan upang isagawa ang gawaing pagdadalisay sa tao. Tandaan, ang prinsipyo ng gawain ng Diyos ay palaging bago at hindi luma. Nagawa na ng Panginoong Hesus ang gawaing pagbibigay biyaya at mga himala. Nagawa lamang nitong manampalataya ang tao sa Kanya, magsisi at manalangin, umasa, ngunit di nito naidulot na bitawan ng tao ang kasamaan. Tanong: matutulungan ba tayo ng mga himala na maunawaan ang ugat ng ating mga kasalanan? Nangangahulugan ba ang pagkakita ng maraming himala na hinahangad ng mga tao ang katotohanan? Maaari bang mawala ang tiwaling disposisyon ng mga tao sa pamamagitan lamang ng pagkakita ng mga himala? Hinding-hindi! Mababago ng Diyos ang tiwaling disposisyon ng mga tao sa pamamagitan lamang ng Kanyang mga salita. Ang gawain ng Diyos sa paggamit ng mga salita sa halip na paggawa ng mga himala ay
pinakakapakipakinabang para sa pagliligtas sa kanyang piniling mga tao at para sa paghahayag at pag-aalis sa mga hindi naghahangad ng katotohanan. Ito ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos, at ito ay kumakatawan sa kanyang matuwid na disposisyon. Ang makapangyarihan Diyos lamang, ang Kristo ng mga huling araw, ang makapagsasagawa ng gawaing pagdadalisay sa tao. Tignan natin ang isang patotoo. Lahat tayo'y nagbabasa ng salita ng makapangyarihang Diyos habang sinisiyasat ang kanyang gawain at naiintindihan ng maraming misteryo ng katotohanan sa tulong ng pagbabahagi at doon siya tinatanggap. Ipinakita ng mga salitang binigkas ng Diyos sa mga layunin at misteryo ng pamamahala niya sa tao. Ibinunyag kung paano pinasama ni Satanas sa mga tao, paano unti-unting inililigtas ng Diyos ang sangkatauhan, paano siya gumagawa ng mga mananagumpay sa kanyang paghatol sa mga huling araw. Ang nakapaloob sa Biblia, ang mga misteryo ng pagpapakita at paggawa sa katawang tao. Paano niya inuuri ang mga tao, paano niya pinagpapasyahan ang kalalabasan at kahahantungan ng lahat, paano magkakatotoo ang kaharian ni Kristo sa mundo at marami pa. Sa pagpapahayag ng lahat ng katotohanan para iligtas ang sangkatauhan, hinahatulan at inilalantad ng Diyos ang malasatanas na kalikasan at disposisyon ng pagtutol ng mga tao. Sumasailalim tayo sa pagkastigo ng mga salita niya at nakikita kung gaano kalalim tayong pinasama ni Satanas. Likas na arogante at wala tayong pinagbibigyan. Masyado tayong makasarili. Oo. Ang isinasabuhay at ibinubunyag natin ay walang pinagkaiba kay Satanas. Sa mga nagdaang taon, naging pinuno ako ng iglesia. Palagi kong pinagagalitan ng mga tao mula sa aking mataas na posisyon na dama kong naiintindihan ko ang Biblia at kaya kong isuko ang lahat para sa Panginoon. Kaya mas mabuti ako kaysa sa iba. Kahit ano pang kalakas at mabuting karanasan o patotoo mayroon sila, minaliit ko sila. Hindi lang ako arogante, pero makasarili at tuso rin ako. Lahat ng ginawa ko'y para sa pangalan at katayuan ko. Hindi ko mapigilang magsinungaling at mandaya ng madalas para sa sarili kong pakinabang. Naniwala ako't ginugulang sarili sa kanya pero ito'y para mabiyayaan at magantimpalaan para makipagkasundo sa Diyos. Kapag may ginawa ang Diyos na hindi naaayon sa akin, na nakaaapekto sa mga sarili kong interes, hindi ko siya naiintindihan at nagrereklamo ako o tinututulan at pinagtataksilan ko pa siya. Naalala ko minsan, nagkasakit ng malubha ang isang kapamilya at nagreklamo ako. Ginugugol ko ang sarili ko sa Diyos, ba't hindi niya pinoprotektahan ang pamilya ko? Nagbigay ako at nagdusa para sa Diyos. Ba't hindi magkaroon ng kapayapaan ng pamilya ko? Matapos maniwala sa Diyos, pinagnilayan ko ang pagkabigo ko sa pananampalataya noon. Nakita kong ibinubunyag ko ang malasantanas na disposisyon na walang konsensya at katwiran. Halos walang pagkakahawig sa isang tao. Hindi ko mapigilang kamuhian at isumpa ang sarili ko. Pinananabigan ko ang pagliligtas ng Diyos at nagsimulang hanapin ang katotohanan at pagbabago sa disposisyon. Sa pagsasailalim sa paghatol at pagkastigo niya, talagang naranasan natin ang matuwid niyang disposisyon na hindi pumapayag sa pagkakasala, hindi pumapayag na madungisan ang kanyang kabanalan. Nagkaroon tayo ng pusong may paggalang sa Diyos, isinabuhay ang katotohanan at iniwasan ang kasamaan. Unti-unting nagbago ang ating mga disposisyon sa buhay. Mas kaunting kasamaan ang ipinapakita natin. At bilang mga tao, mas tahimik tayo. Hindi na tayo nakikipagtawaran sa Diyos at tunay tayong sumusunod sa Kanya. Ang mga ito ang bunga ng pagsailalim sa paghatol at pagkastigo ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. Mga kapatid, isipin niyo. Kung di ito ang pagpapakita at gawain ng Diyos na nagkatawang tao, sino ang makapagpapahayag sa mga misteryo ng plano sa pamamahala ng Diyos? Sino ang makapaglalantad ng ugat ng kasamaan ng tao? Sino ang makagagawa ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw? Kung hindi ang pagpapakita at gawain ng Diyos, sino ang makapagliligtas sa sangkatauhan? Sino ang makapagpapakita sa tao ng banal, matuwid na disposisyon ng Diyos na hindi pumapayag sa pagkakasala? Ang Diyos na nagkatawang tao lamang. Oo. Walang ibang makagagawa nito. Tanging ang Diyos lamang. Malalaman natin mula sa gawain at mga salita ng makapangyarihang Diyos na siya ang praktikal na Diyos na nagkatawang tao. Siya ang pagpapakita ng Kristong tagapagligtas sa mga huling araw. Amen.
Ang katotohanang inihayag ng makapangyarihang Diyos ay may higit na otoridad at kapangyarihan kaysa anumang himala. Ito ang pinakadakilang himala at kababalaghan. Ang gawain ng Diyos ay hindi lamang ito upang makarating at marinig natin ang katotohanan, kundi upang maranasan at maramdaman ng mga tao ang katotohanan ng buhay. Amen.